ito naman yung sa gitna, U2, at ito naman kulay black ay V2. Yung sa baba naman, U1, yung sa gitna, V1, at yung sa dulo ay W1. Okay mga masters, so meron na po tayo ditong motor. Ito ba yung gagamitin natin sa ating tutorial ngayon? Bali, pinull-out ko na siya kasi ito ay may problema. So ito yung gagawin natin or aalamin natin kung ano yung kanyang problema. Okay? So ito po yung gagamitin natin. So dito kasi sa tester na to, maliban sa meter or IR, malalaman na natin dito yung kanyang problema gamit itong ating digital meter. Okay? So pwede rin gamitin yung mga analog na multimeter, pero ngayon ito yung gagamitin natin. Okay? So dito, balikan po natin. Ito po yung ating motor. Makikita po natin dito yung kanyang terminal. So siya ay 6 leads out. Nakuha po ba? So itong kulay pula, W2, itong sa gitna, U2, at ito naman sa dulo, yung kulay black ay V2. So dito naman, yung kulay pula, U1, ito naman, V1, at W1. Nakuha po ba? So, ang gagawin po natin ngayon, ay aalamin natin yung kanyang winding resistance. Okay? Kung shorted ba siya, grounded ba siya, or open yung kanyang winding. So ito na po yung gagawin natin. Unang-unang gagawin natin ay yung kanyang continuity test para malaman natin kung open siya or shorted tapos grounded. Okay? So itong tatlo na ito yung gagawin natin. Itong tatlo na to. Okay, so itong terminal, sinulat ko na siya dito sa baba para hindi tayo malito. Nakuha po ba? So ito po siya sa actual, yung kanya po ang itsura niya. Ito W2, ito naman yung sa gitna U2, at ito naman kulay black ay V2. Yung sa baba naman U1, yung sa gitna V1, at yung sa dulo ay W1. Okay, so nilipat ko siya dito para lalo natin makita kasi medyo malabo po kasi dito. Nakuha po ba? So ang gagawin po natin yung ngayon ay aalamin natin muna kung open siya or buo pa yung kanyang linya. Nakuha po ba? So continuity test kasi yung gagamitin natin. So ito po yung kanyang coil. Kung makikita po natin, tatlo po ito. So ito po yung laman nitong motor na to. Nakuha po ba? Itong coil na to, ito po yung laman niya sa loob. So itong U1, ito po yan. U1. Ito po U1, ito po yung U1. Yan po yung kanyang beginning at ito naman yung kanyang ending. Nakuha po ba? Ito naman yung kanyang beginning at ito naman yung kanyang ending. Nakuha po ba? So V1 naman. Sa V1, ito yung kanyang beginning, ito yung kanyang ending ng coil niya. Okay? So ulitin natin. Beginning ng coil, ending ng coil. Beginning ng coil, ending ng coil. Beginning ng coil W1, ending ng coil W2. Nakuha po ba? So beginning ng coil at ending ng coil. Basta yung 2, yung po yung ending. Yung mga 1, yung po yung beginning natin. Nakuha po ba? So kapag lumabas po yan sa mismong terminal, ito po yung tsura niya. Ito po siya yung tsura niya. Okay? So sa susunod na po natin pag-aralan yung kanyang connections. Ngayon po, ang topic po kasi natin ay kung paano mag-check ng resistance. Nakuha po ba? So yun po kasi gagawin natin. So unang-unang gagawin natin, aalamin natin yung winding nito kung buo pa siya.
Okay? Sa pamamagitan ng continuity test. Okay? So, aalamin natin kung buo pa yung linya. Ganon din dito sa pangalawa at pangatlo. Nakuha po ba? So, ito, yung connection niya sa loob, para hindi po tayo malito, kung susundan po natin ito, ganito po ang magiging connection niya. So, unahin na po natin yung U. So, yung U po natin, kanya po yung connection sa loob. Okay? Ganito. Tapos, yung V naman, tsaka V2, ganito po connection niya sa loob. Okay? Tapos, itong W1 naman, at W2, ganito po yung connection niya. So, lipat na natin dito para hindi magbanggaan. Diretso na po natin. Ayan. Nakuha po ba? So, lagyan pa natin dito. Diretso natin. Okay, so ganyan po yung connection ng winding niya sa loob, kung papansinin natin. So, yung U1, ito yung beginning, ito yung ending. Nakuha po ba? Beginning ng coil, ending ng coil. Ito po siya, beginning ng coil, ending ng coil. Yung V1 naman, ito yung beginning ng coil, ending ng coil. Beginning ng coil, ending ng coil. W1 naman, ito po siya, ito yung beginning niya, ito naman yung ending niya. Ito yung beginning niya, ito naman yung ending niya. Okay? Sana nakuha nyo po yun. Okay, so ang gagawin po natin ngayon, sabi ko nga, aalamin muna natin kung buo pa ba yung winding. Okay? So mamaya na natin gagawin yung short circuit at ground test. So titingnan muna natin, bago natin gawin itong mga to, ay kailangan malaman natin kung buo pa yung ating winding. Okay? So, yan po yung gagawin natin. Nakuha po ba? So, kunin na natin yung ating clamp. So, ito po yung clamp natin. Digital po tayo. So, dahil wala naman pong power at naka-disconnect na, siguro hindi na po tayo mag-gloves. Okay, so iset lang po natin ng resistance kasi yun po yung topic natin ngayon. Di ba? How to check winding resistance of motor. So, dito po tayo. So, sa pag-test po ng resistance, kailangan maging familiar tayo dito sa ating tester. Okay? So, kapag resistance, kailangan sinishort muna natin para malaman natin kung good yung ating clamp or multimeter. Okay? So, OL tayo. Ibig sabihin, naka-open line. Pagdikitin natin. Yan. So, tingnan nyo po yung reading, OL. Kapag dinikit kong ganon, magiging 0 siya. So, ibig sabihin, short. Okay? So, ang unang ititest natin, mga master, ay yung ating U1 beginning at ending nung U2. So, itong coil na to. Okay? Ito naman siya. So, U1 at yung U2. So, dapat pag sinukat natin to, kailangan ma-read natin. Okay? So, kailangan meron tayong ma-read dyan na resistance. Okay? Basta wag lang mag-0. Nakuha po ba? Kasi coil yan eh, oh. So, yan po yung gagawin natin. Nakuha po ba? So, check na po natin. U1 at U2. Ito po siya. Kapag ginalaw natin, U1 at U2. Ito pong dalawa. So, ito po yon U1 at U2. So, i-check po natin kung meron silang resistance.
dapat hindi siya open. Nakuha po ba? Kasi kapag open siya, magkakaproblema na po yung motor winding natin, syempre. So, gawin na po natin. So, check na natin. Dito po yung ating U1. Dito po yung ating U2. Okay, so check ko na. Ayan. So meron po tayong 1.0 resistance. Okay? So 1.0 ohms. Okay? So check natin. Diinan nyo lang po kapag nag-check kayo. So meron tayong 1.2 ohms. Ito po yun, yung chinecheck natin. U1 at U2. So nung chineck po natin yan, yung chineck po natin ganito, ganyan, ay meron po tayong nakuhang 1.0. Okay? So ibig sabihin, yung U1 natin, yung coil natin sa U1 at U2 ay buo. Okay? So yan o, naglalaro siya. So ibig sabihin, buo po yung ating U1 at U2. Ito po yung coil natin. Ibig sabihin, buo po yung coil natin sa U1 at U2. Nakuha po ba? So, ang sunod na gagawin po natin, i-check po natin yung V1 at V2. Kailangan kapag sinukat ko po ng tester yan, ay meron ako makuha ang reading dyan. Dapat hindi siya open. Okay? So, ito naman po siya. V1 at V2. Kapag tinester ko po dito, dapat hindi siya open. Nakuha po ba? So, ito po yan. Ito, tsaka ito. Okay? So, gawin na natin. So, ito at ito. Yan po. Ulitin natin. Yan. So, meron siyang 0.8. Okay? So, meron siyang 0.8. So, ibig sabihin, buo yung ating winding. Hindi siya open. Nakuha po ba? So, ibig sabihin, buo yung winding natin dito. So, checkan ko na siya. Okay? So, ito, yung U1 natin at V2 natin ay buo. So, checkan ko siya. Yung V1 natin at V2 natin ay buo. Ibig sabihin, good po yung coil na yan sa loob ng winding ng motor. Okay? So, ito naman po yung check natin. Yung W1 at W2. Beginning at ending. Ito naman po siya. So, W1 at W2. Dapat pag sinukat ko po dito ng tester, ay dapat hindi siya open. Okay? So, ito po siya. W1, W1, at ito naman, W2. Alright? So, check natin. Pag nag-check, laging sino-short dapat yung tester kung gumagana. Okay? So, yan. Dapat nilalaro natin. Okay? So, check na po natin. W1 at W2. Okay? So, dito makikita natin ay OL siya. Ibig sabihin, open siya. Okay? Open line. So, ibig sabihin, posibleng ang problema nitong motor na to ay open yung kanyang coil. Okay? So, open yung kanyang coil. Nakuha po ba? So, yung U1 natin, beginning at ending, nung sinukat natin ng resistance, ay wala po tayong nakuha. Ibig sabihin, open po siya. So, inote po natin dito.
Inote ko natin. So dito, sumablay siya. Yung W1, W2, coil natin ay open. Okay? Ito po yun. So, ibig sabihin, marahil dito, or marahil dito ay open siya. Okay? So, nakuha po ba? So, dito pa lang, sa check pa lang nung ating continuity test ng coil, ay meron na tayong nakita. Okay? So, take note po yun So, ilagay ko siya dito. Ang problema natin dito ay OL. Okay? W1, W2. Nakuha po ba? So, i-check naman po natin kung shorted naman yung ating linya. Okay? So, ito po yun. Yung ating face-to-face connection. So, kailangan kapag tinest po natin dito between any two line ay dapat wala akong makuhang reading. Dapat open po tayo. Okay? So, kabaliktaran po dito yung gagawin nating testing ngayon sa short circuit. Alam naman po natin kapag short circuit, diba? So, kapag yung terminal natin, yung winding niya, tsaka winding nito at nagdikit, short circuit. So, ibig sabihin, magkakaproblema yung motor natin kapag shorted yung ating connection ng coil. Okay? So, dapat open lang po siya. Nakuha po ba? Kasi hindi po sila magkasama. Kasi ang mga kasama nila, ito po yun U1 at U2, V1 at V2, W1 at W2. Sila po dapat yung may resistance. Kasi papasok po dyan yung voltahe. So, hindi po pwede na kailangan mag-short sila. Alright? So, check na po natin. So, ganun din po yung process ng gagawin natin yung mga terminal na i-check natin. Kung kanina ay check natin yung resistance, kung buo pa yung linya, ngayon i-check natin ay yung mga magkakasamang coil. So, dapat hindi sila short. Okay? Dapat hindi sila shorted. So, unahin na po natin itong linya natin ng U1, U2 sa V1, V2. Okay? So, dito po makikita natin halos tatlong linya lang po yan. So, ganoon din po dito, halos tatlong linya lang. So, ibig sabihin, kung tatlong linya lang, kasi nga tatlong coil, pwede na po natin i-test dito between any two line. Okay? So, yan. Pwede po yung pwede rin po dito. Okay? So, parang ganito lang po yan. So, parang ganito lang po yan. Ganito, at ganito. Okay? Parang nag-check lang po tayo ng panel board sa line side ng ating panel. Okay? So, check na po natin. So, itong tatlo lang po yung check natin. Okay? So, itong UV, U, V, at W. So, parang line 1, line 2, at line 3 lang. Okay? So, unahin na po natin yung ating U at V. Kapag tinest ko po ito, dapat open siya. Okay? Dapat hindi siya short. So, check na po natin. Test muna natin. U at V. Yan. So, ibig sabihin, open po siya. Okay? Pwede mong balik ka rin. Yan. Wala siyang reading. Wala siyang reading. So, ibig sabihin, open siya. Kapag open, good siya kasi hindi sila nagdikit. Okay? Wala po silang contact sa isa't isa. So, inutuli natin. Si U tsaka si V, hindi siya shorted. Nakuha po ba? So, nung tinest natin yan, ibig sabihin, check siya. Kasi siya ay open.
Nakuha po ba? Siya ay open. Kasi makikita natin dito ay wala naman talaga silang connections. Ayun o, nakahiwalay po sila. Hindi po sila magkasama. Ito po yung kanilang coil. Magkahiwalay talaga. Okay? So, U at V, check tayo. Kasi, open. Sunod naman ay yung UV, tapos dito naman VW. Okay? So, check natin. Yan, OL din siya. So, OL din siya. Nakuha po ba? So, OL din siya. So, W, yung V tsaka W, OL din siya. Yung U tsaka W, OL din siya. Okay? So, hindi na po natin lalagyan ng ganyan. So, wala po silang connections. Good siya. Po ba? So, check na lang po natin. So, ang last one is yung V2 tsaka W. Kumbaga sa line board, sa panel board, yung ating line 1, line 2. So, ito po yun. U at W. Check natin. U at W. Ayan. So, open po siya. Ibig sabihin, hindi siya shorted. Okay? So, double check ulit natin. U at V, dapat hindi shorted. Oops. Hindi siya shorted. Lipat natin. V at W, hindi rin siya shorted. U at W, hindi rin siya shorted. Okay? So, ibig sabihin, sa ating short circuit test ay wala tayong problema. Ito, tsaka dito, good yan. Ito, tsaka dito, sinukat natin kung shorted, good din yan. So, ito naman, tsaka ito, hindi rin siya shorted. Naka po ba? So, good din yan. So, ibig sabihin, sa ating ginawang short circuit test ay wala silang contact. Okay? Good silang lahat. Okay? Naka po ba? So, panghuling gagawin natin is yung ating ground test or grounding test. So, dito malalaman natin dito kung grounded itong motor maliban sa open kanina na findings natin. Dapat hindi siya grounded din. Kasi kapag grounded siya, ay talagang magkakaproblema. Okay? So, yung gagawin natin, kukunin natin yung ating isang tester dyan. Dapat kung ito yung tester natin at ito yung ating test probe, naka-ground tayo sa body ng motor at ganyan. First test na gagawin natin. Pangalawa naman, dito, ililipat natin. Okay? So, pangatlo naman, ililipat natin dito yung ating test probe. Nakuha po ba? So, yan po yung gagawin natin. Okay, gawin na po natin mga masters. So, yung aking test probe, ilalagay ko na sa body. Okay? So, kailangan malaman mo muna kung okay yung tester mo. So, ayan. Short muna natin. Tapos, ilagay natin sa body ng motor. Tapos, i-check muna natin body sa body kung meron silang contact. Ayan. So, ibig sabihin, dapat kapag tinest ko to, ang terminal ay hindi sasabit sa ground. Dapat wala silang resistance. Tama? So, dapat wala silang resistance. So, ito, ilalagay ko na siya dyan. At uunahin ko na yung ating U. Ito po yun. Okay? So, yung isang test probe ko, nakalagay sa body ng motor. Tapos, kukuha ko sa tatlong coil na yan. Nakuha po ba? So, unahin na natin yung U2.
yung U natin. So U2, ilalagay ko na. U2. U2. Oops. Open siya. Okay? So ibig sabihin, kapag open, walang contact sa body. Pangalawa naman, yung V natin. Ayan. So wala rin siyang contact sa body. Pangatlo naman, open din. Ibig sabihin, wala rin siyang contact. Ibig sabihin, hindi siya grounded. Naka po ba? Kasi kung grounded yan, kapag tinusok ko dito, magkakaroon sila ng contact. Okay? So, ibig sabihin, yung tatlong coil na to, beginning man or ending, ay walang sayad sa body ng motor. Kasi kapag mayroong sayad, ibig sabihin, mag-short yung breaker natin. Tama? Kapag mayroong grounding conductor itong ating motor. So, ibig sabihin, good sa ground test yung ating winding ng motor. Reviewin po natin. Yung unang test natin ng ginawa ngayon ay itong V2. So, ang reading natin ay okay. Ito naman, V2. Chinek din natin. Itong V2 natin, chinek natin sa ground ay okay din. Open din. W2 naman ay same lang din. Okay? Kasi isang linya lang po yan. So, pwede kang mag-test dito papuntang ground. So, pwede kang mag-test dito. Halimbawa, ito yung tester mo. Tapos, ito nakalagay sa body ng motor. Tapos, tinest mo dyan. Same lang din. Okay? Kahit dito ka mag-test sa kabila. At sa kabila namang coil, ganun din. Nakuha po ba? So, ibig sabihin, ang finding natin dito, o ang problema ng motor na to ay open na yung kanyang winding. Nakuha po ba? So, open yung kanyang winding. Ito lang po yung findings natin, oh. Yung W1 at W2, beginning, tsaka ending. Ibig sabihin, marahil dito, o marahil dito, marahil dito, marahil dito, ay putol. Alright? So, ibig sabihin, posibleng sa winding na yan, ay putol po siya. So, kumbaga naman dito, tsaka dito, ito nga sinasabi ko po kanina, ay open na po yan. So, ibig sabihin, putol po yung winding. So, ito po yung problema nito. Nakuha po ba? So, yan po yung problema niya. Open yung kanyang winding. So, kapag open yung kanyang winding, dahil 3-phase siya, ang magiging problema nito ay magsi-single phasing siya. So, kapag nag-single phasing siya, mag-high current, magkakaproblema. Okay? So, sana po nakuha nyo yung ginawa nating testing. Yung po yung pag-test ng isang motor winding resistance test. Nakuha po ba mga masters? So, sana po ay nakuha nyo po yun. Okay, so ulitin po natin ng mabilisang test. So, short muna. Short po muna natin. Check natin kung buo yung kanyang connections. Yan. So, yan po yung magkasama. U1 at V1. Ito naman, magkasama. Buo po siya. Okay? Ito naman yung magkasama. Open po siya. Yan po yung ating nakitang problema. Tapos, sa line to line naman, kung shorted ba, so check natin. Okay. W1, V1. Okay. W1, U1. Okay. U1 at V1 ay okay. So, ibig sabihin, hindi siya shorted.
Sa grounded naman, kung grounded, U1, coil, U2, V1, at W1, okay naman. So, ibig sabihin, hindi siya grounded. So, open lang po siya. Ito po yung problema niya. Open po siya. Naka po ba? So, open yung kanyang winding. So, ulitin po ulit natin. Reviewin lang natin yung ginawa natin. Testing kanina. Unang-unang gagawin, pag nagtitest ng resistance, ay kukunin mo na yung continuity test ng bawat coil kung open siya. Okay? Nakuha po ba? So, hanapin mo lang U1 at yung kanyang U2. Dapat pag sinukat mo dito ay buo siya. Okay? Ganon din dito sa V1 at V2. Pag sinukat mo dyan ng resistance ay dapat buo siya. Ganon din sa W1 at W2. Dapat pag sinukat mo dyan ay buo siya. Sa short circuit test naman, yung kanyang winding, dapat pag sinukat mo dyan ay hindi siya shorted. Ganon din dito. Dapat hindi ka shorted. At ganon din dito. Dapat hindi ka shorted. Okay? Sa ground test naman, dapat kung ito yung tester mo at ito yung body ground ng motor, dapat hindi siya shorted. Okay? So, kunyari ito yung winding mo. Pag tinis mo dyan, dapat walang contact. Nakuha po ba? So, dapat walang resistance po dyan. Kasi kapag may resistance, ibig sabihin, sumasayad na yung winding mo o yung coil mo sa body ng motor. So, kapag nangyari po yun, magkakaproblema ka ngayon sa breaker kasi magtitrip at magtitrip po yan. Kasi doon po ikot yung current pabalik doon sa source. Nakuha po ba? Kung ito po yung motor mo at meron kang winding dyan, ganyan, at ito naman po yung breaker mo, halimbawa lang po ito ito po yung breaker mo, naka 3 phase kang breaker, halimbawa ganyan. Kung ito yung supply, tapos dumikit dito, tapos meron kang ground wire pabalik doon, ikot po ngayon yung current dyan. So pag umikot yung current, magtitrip po ngayon yung breaker natin kasi mataas po yung current nun. Nakuha po ba? So mag-short po yun. So magtitrip at magtitrip yung breaker natin. Alright? So, sana may natutunan kayo mga masters. So, yan po yung pagtitest ng motor winding resistance.